Asawang nag-abroad, misis na naiwan, nabuntis ng sariling biyenan. Makalipas ang isang taon, gumuho ang buong angkan dahil sa isang sikretong mas masahol pa sa kamatayan. Ang kwentong ito ay muling binubuo mula sa mga pirasong isang trahedyang minsang yumugyog sa isang pamilya sa probinsya. Isang lihim na ibinaon sa loob ng mahigit isang taon hanggang sa ito'y sumabog na parang bomba sa gitna ng isang hapunan. Kaya't halina't pakinggan ninyo ang isang salaysay na marahil ay ayaw nating paniwalaang mayroon sa totoong buhay. Si Jose ay isang construction engineer na pinadala ngang kumpanya sa isang proyekto sa Europa sa loob ngang 14 na buwan. Nang araw na siya ay umalis, ang kanyang asawang si Elena, isang 23 taong gulang na dalagang mayumi, ay naiwan sa kanilang baryo kasama ang kanyang biyenang lalaki, si Mang Lando. Si Mang Lando ay isang biyudong halos 80 anyos na mag-isang namumuhay mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ang kanilang lumang bahay na bato na nilulumot na sa katagalan ay nasa dulo ng nayon. Mula roon, tanging huningang nga ibon sa umaga at pagaspas ng hangin sa mapuno ngang saging sa gabi ang maririnig. Walang malaking telebisyon, walang social media. Tanging 2 tao, isang matanda, isang bata na mula sa makaibang henerasyon, ang nagsimulang magtakpo sa mamumunting gawain sa araw-araw. Si Elena ay isang batang asawa na hindi pa nasanay na mawalay sa kanyang kabiyak. Inaasikaso niya ang pagkain at gamot ni Mang Lando. Nililinis niya ang bawat sulok ng bahay na puno ng maalaala. Sa simula, may distansya si Mang Lando, ngunit pinapalambot ngang panahon ang lahat pati na ang kanyang puso at ang matingin ni Elena. Isang gabing umulan, nag-brownout. Dinala ni Elena ang isang lampara sa kwarto ng kanyang biyenan. Ang andap-andap na liwanag ay nakpintang ang anino ni Mang Lando sa pader, isang aninong pagod at lumana. Sa sandaling iyon, walang naksalita, ngunit ang isang maikling pagdampingang kanilang makamay ay sapat na para itulak ang hangganan sa maling direksyon. Tumatawag pa rin si Jose linggo-linggo, video call sa lumang telepono. Laging nakangiting sumasagot si Elena, maingat at detalyado, at walang sinumang nakapansing ng kakaiba. Hanggang sa isang araw, nagsimulang magsuka si Elena tuwing umaga at naging pabago-bago ang kanyang pakiramdam. At dun, dumating ang balitang parang kitlat. Siya ay buntis, isang sanggol na hindi malinaw kung sino ang ama, kung saan nagmula. Ang tanging alam ay mula nang isilang ang bata, ang buong angkan nila sa ama ay tila binaliktad, bawat piraso ng alaala, bawat bahit ng nakaraan, isang sulat ngang pagbabanta, isang tawag na nagsusumbong, isang resulta ngang DNA test. At nagsimula ang lahat sa isang bagay na tila simple lang, isang asawang nag-abroad at iniwan ang kanyang misis at ama sa isang bubong. Sa unang buwan matapos umalis ni Jose, si Elena ay parang isang anino. Gigising siya ng maaga para magluto, maglinis ng bahay, maglaba, at pagkatapos ay upo at tititi sa maaliwalas na bakuran. Ang maaraw ay paulit-ulit na lumipas, walang gulong ngunit wala ring saya. Si Mang Lando ay halos hindi siya kinakausap maliban sa mga maikling salita tulad ng salamat, diyan mo na ilagay, o kumain na ako. Sanay siyang mamuhay mag-isa, at ang presensya ni Elena ay minsan nagdudulot ng bahagyang abala sa kanya. Ngunit unti-unti, ang tahimik at maalagang pag-alaga ng kanyang manugang ay tumagos sa kanya, tulad ng init ng araw na pumapasok sa malamig na pader na bato. Isang hapon, kumatok si Elena sa kwarto ni Mang Lando, may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Wala siyang gaanong sinabi, dahan-dahan niya lang itong inilagay sa mesa, pinanot siyang kumain, at tahimik na naglikpit. Nang siya ito malikot, mahina siyang tinawag ng matanda, Elena, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito. Natigilan si Elena, ngumiti ng hindi lumilingon. Ginagawa ko lang po kung ano ang dapat gawin ng asawa ni Jose. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik kay Mang Lando buong gabi. Hindi siya nanot ng TV, hindi nagbasa ng libro. Matagal siyang nakaupo sa tabi ng bintana, pinakmamasdan ang nga ilaw mula sa kapitbahay na sumisilip sa mga siwang ng bakot. Gaano nakatagal mula nang makaroon siya ng isang babae sa bahay? Gaano nakatagal mula nang maamoy niya ang bagong lutong sabaw mula sa kusina o marinig ang tunok ng sandok na tumatama sa kaldero
O ang init ng isang kamay na dumadampi sa kanyang nukapak siya'y nilalagnat? Hindi alam ni Elena, ngunit ang mamumunting bagay na ginagawa niya ay gumigising sa isang bahagi ng pakatao ni Mang Lando na akala niya'y matagal ng patay. Isang hapon, biglang bumuhos ang ulan. Nagwawali si Elena sa bakuran ng madulas siya at bumagsak sa may hagdanan. Ang malakas na kalabog ay nagpatakbo kay Mang Lando palabas. Nataranta siyang inalalayan ito, binuhat papasok sa bahay habang malakas ang ulan. Hindi na nakakilos si Elena, naramdaman na lang niya ang mabrasong ng matanda nanginginig ngunit mahigpit at matatak. Nang ibabas siya nito sa kama, nagtama ang kanilang mamata sa isang sandaling tilakasing habang ang isang tahimik na yakap. Walang naksalita, ngunit mayroong nakbago. Isang maliit na siwang ang lumitaw sa hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Nang gabing iyon, nakahiga si Elena na nakaharap sa dingding, yakap ang unan. Ang nasa puso niya ay hindi hiyaw galit, kundi isang pakalito na parabang may dahan-dahang humila sa kanyang puso papalayo sa dati nitong landas. Sa labas, patuloy ang pakpatak ng ulan. Mula nang madulas si Elena, nagsimulang magbago ang tingin ni Mang Lando sa kanya. Hindi na ito ang tingin ng isang biyenan sa isang manugang, kundi isang tahimik na atensyon, maingat, at may halong pagsisisi na hindi niya masabi. Pinipilit niyang panatilihin ang distansya. Dati siyang guro, maraming henerasyon ang tinuruan niya ng moralidad at dangal. Ngunit pagsapit ng gabi, ang ngaaral na iyon ay nagiging walang saysay na alingaw-ngaw sa kanyang tahimik na silid. Ang pakiramdam noong dumampi ang kanyang makamay sa likod ni Elena, ang pangingining ng kanyang katawan na parang isang binatang bagong tubo, ay gumimbal sa kanya. Hindi na siya bata, ngunit hindi pa siya manhit. Ang matanda niyang puso ay tumitibok pa rin, naalala pa kung ano ang pakiramdam ninit ng isang babae. Iba naman si Elena. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Sa tuwing makikita niya si Mang Lando na nakaupo at nag-iisip sa branda, kumikirot ang kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Awa sa payat na likod nito na balot sa lumang damit, awa sa mga matang malalim sa tuwing naalala ang yumaong asawa, awa sa mga hapong nakaupo ito at pinakikingan ang hangin na dumaraan sa mga puno, na tila may hinihintay mula sa nakaraan. May mga gabing nagtitimpla si Elena ng kape at dinadala ito sa labas. Hindi siya nagsasalita, upo lang sa tabi niya. Sabay nilang pinagsasaluhan ang katahimikan at ang huning ng kuliglig. Minsan, nagsalita ang matanda, nun, mahilig din uminom ng ganitong kape ang nanay ni Jose, pero mula nang mawala siya, wala na akong kasabay. Lumingon si Elena at tiningnan ang mukhang matanda sa ilalim ng dilaw na ilaw. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mata nito hindi ang pagiging istrikto kundi isang sugat na hindi kailanman nahilom. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ng matanda, walang sinabi. Hindi inalis ang matanda ang kanyang kamay. Mabilis na lumipas ang sandaling iyon, ngunit sapat na para maintindihan nilang pareho na mayroong umusbong. At ito ay lumaki ng tahimik, tulad ng isang halamang makamandak na hindi kayang bunutin nang hindi nasisira ang ugat. Kinabukasan, mas maagang gumising si Elena. Naglinis siyang kusina at naglutong lugaw na may itlog, paborito nga matanda. Nang dalhin niya ito sa silid, marahan siyang kumatok ngunit walang sumagot. Tinulak niya ang pinto, at pumasok. Akmang ilalapak ang tray ng siya'y matigilan. Nakatalikot si Mang Lando, at ang kanyang manipis na damit ay nagpapakita ngang kanyang payat na likod, nagbibihis ito. Alis na sana siya. Ngunit sa sandaling iyon, lumingon ang matanda. Nakasalubong ang kanilang mga matagulat, hiya, at pakalito. Nakmamadaling lumabas si Elena, iniwan ang tray ng lugaw na nanginginig sa mesa. Sumara ang pinto sa likod niya, at sa loob ngang silit na iyon, natulala si Mang Lando. Alam nilang pareho na pagkatapos nun, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na magiging tulad ng dati. Hindi nakatulog si Elena ng gabing iyon. Nakahiga siyang nakaharap sa pader, at paulit-ulit sa isip niya ang sandaling lumingon si Mang Lando. Ang tingin nito sa kanya ay hindi na tingin ng isang biyenan, kundi tingin ng isang lalaki.
Alam niyang kailangan niyang kalimutan, kailangang itapon ang mga malabong damdamin na lumalaki sa kanyang dibdib. Asawa siyang iba, may asawa siya, may pamilya, may kinabukasan. Dapat direkta at malinaw ang lahat. Ngunit hindi niya maindihan kung bakit natatakot siya sa liwanag, takot na lumabas sa malabong ngunit malambot na espasyong ito. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Mang Lando. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng kanyang silid. Inilapak ni Elena ang pagkain sa labas ng pinto, kumatok ng marahan, at umalis. Hindi na siya naghintay. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang kawalan, na parabang may nawala sa kanyang mahalaga na hindi niya mapangalanan. Pagsapit ng gabi, tumunok ang telepono ni Elena. Si Jose ang tumatawag. Nag-atubili siyang sagutin ito. Pilit ang ngiti sa kanyang ngalabi. Nakwento si Jose tungkol sa kanilang proyekto sa Germany, sa mga katrabaho, at sa kanyang pangungulila. Nagtanong siya, "Ayos lang ba si tatay? Mahal?" Tumingin si Elena sa kawalan at mahinang sumagot, "Opo, ayos lang po si tatay." Hindi na siya nagdagdag. Natakot siyang baka manginig ang kanyang boses at may mapansin si Jose sa kanyang mamata. Isang araw, habang nagbabasa ng libro si Mang Lando sa beranda, lumabas si Elena dala ang isang tasang kape. Inilapak niya ito at akmang papasok ng mahina itong magsalita, "Maupo ka muna." Nag-alinlangan si Elena bago umupo sa tabi niya. Matagal silang tahimik. Binuklat ng matanda ang libro ngunit hindi nagbasa. Nilaro-laro naman ni Elena ang laylayan ng kanyang damit. "Natatakot ka ba sa akin?" Biglang tanong ng matanda. Nagulat siya at yumiling. "Hindi po. Hindi ko lang po alam kung paano kikilos ng tama." Tiningnan siyang matanda, malalim at tahimik ang nga mata. "Ganun din ako." Ang nga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanilang dalawa hanggang gumabi. Walang nagdampi, walang nagdagdag ng salita, ngunit isang hindi nakikitang tali ang lalong humigpit. Nang gabing iyon, binuksan ni Elena ang kanyang talaarawan. Sumulat siya, araw-araw, sinasabi ko, sa sarili kong kalimutan ang gamatang iyon, ang kamay na iyon. Pero habang mas pinipilit kong kalimutan, mas lalo kong naaalala. Asawa ako ni Jose. Alam ko pero hindi pa kailanman tumibok ng ganito ang puso ko. Hindi pa tapos ang isinusulat niya nang itiklop niya ito. Sa labas, malakas ang hangin, yumuyugyog ang mga puno na tila may babala sa paparating. Isang bagay na wala sa kanilang, dalawa ang may lakas ng loob na pangalanan. Sa ikatlong buwan ng pag-alis ni Jose, ang bahay ay naging pamilyar sa isang nakakatakot na paraan. Ang lahat ay sobrang tahimik. Sobrang regular. Sobrang predictable. Nasimulang maramdaman ni Elena na para siyang isang multo, dumadaan sa mga araw, para lang bilangin ang oras hanggang sa pagbabalik nga niyang asawa. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Mang Lando, ang pakiramdam na iyon ay nababago. Isang hapon, kumulimlim ang langit, at bumuhos ang ulan na parang ibinubuhos ang lahat ng bigat ng damdamin. Naglilikpit si Elena nang sinampay ng biglang mag-brownout. Ang buong bahay ay nilamon ng madilim at mamasamasang katahimikan. Kinapa niya ang lampara, at sa andap-andap na liwanag, tila kusa siyang naglakad patungo sa silid ni Mang Lando. Hindi nakalok ang pinto. Nakaupo ito sa gilid ng kama, hawak ang isang lumang litrato, isang larawan niya kasama ang yumaong asawa. Alis na sana si Elena ngunit tinawag siya nito, "Pumasok ka." Malakas ang hangin sa labas. Pumasok siya at sumara ang pinto. Inilapak niya ang lampara sa mesa. Sa dilaw na liwanag, mas tumanda ang itsura ng matanda, ngunit ang kanyang mata ay iba, may lambot, kahinaan, at tila nangangailangan ng sandalan. "Miss na miss ko na siya," mahinang sabi nito. Hindi sumagot si Elena, umupo lang siya sa tabi niya at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat bilang pag-alo. Lumingon ito at matagal siyang tiningnan. Ang gamatang iyon ay puno ang nakaraan, ng kawalan, ng sakit, at ng isang puwang na hindi kailanman napunan. Hindi maintindihan ni Elena kung bakit hindi niya inalis ang kanyang kamay. Ang alam lang niya ay malakas ang kabog kanyang dibdib, hindi dahil sa takot kundi sa matinding emosyon.
Ang sandaling iyon ay tila walang katapusan. Hanggang sa dahan-dahang ipinatong ni Mang Lando ang kanyang kamay sa kamay ni Elena at hinawakan ito. Hindi mahigpit, hindi nagmamadali, isang dampi lang na hindi na binitawan. Nanginginig si Elena, gusto niyang tumayo, kailangan niyang tumayo, ngunit hindi niya magawa. Isang patangulan ang tumama sa salamin ng bintana. Humahaginit ang hangin sa labas. Sa loob ng silid, tanging ang kanilang nga hininga ang naririnig at isang malabong damdamin na wala na sa hangganan ng tama at mali. Elena, tinawag niya ang pangalan nito sa unang pagkakataon ng walang kasamang anak. Tumingala siya at naktama ang kanilang nga mata. Sa pagkakataong ito, wala nang iwasan. Ang distansya mula sa balikat hanggang sa isang yakap ay hindi malayo, ngunit kapag tinawid ito, wala nang daan pabalik. At nang gabing iyon, ang tunok ng ulan ang naging kurtinang nagtakip sa isang pangyayaring hindi na nila kailanman babanggitin pa. Kinabukasan, madilim pa rin ang langit. Tumila na ang ulan ngunit malakas pa rin ang hangin na sumusuot sa mga siwang ng bintana. Mas maagang gumising si Elena, kahit halos hindi siya nakatulog. Lumabas siya ngang silid. Ang kanyang mahakbang ay sobrang gaan na hindi niya namalayang umiwas siya sa ingay. Malamig ang kusina, hindi panay init ang tubig, lahat ay tulad pa rin ngang dati. Binuksan niya ang aparador, kumuhang bigas, at nagsinding kalan, kumikilos na parang makina. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang naghihiwang gulay. May nabasak sa loob niya, ngunit ang nga piraso ay hindi matalim, kundi isang sugat sa ilalim ng balat na hindi pa namamaga. Hindi lumabas si Mang Lando para mag-agahan. Buwang umaga siyang nanatili sa kanyang silid. Iniwan ni Elena ang pagkain sa labas at mahinang tumawag, "Tay, kain na po kayo?" Walang sumagot. At hindi na rin siya kumatok pa. Alam nilang pareho na may mga bagay na lalong gumugulo kapag pilit na ipinapaliwanag. Nakpunas siya ngang bahay, naglaba, nagsampay, at muling tumayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa hardin. Minsan, inakala niyang mabubuhay siya ng ganito habang buhay. Isang mabuting manugang, isang asawang naghihintay, isang babaeng marunong mag-ingat sa sarili. Ngunit mula kagabi, lahat ng kahulugang iyon ay gumuho sa isang iglap. At ang nakapagtataka, sa mga abong ang kanyang pagiging tama, may isang maliit na apoy na hindi mapatay. Nang hapong iyon, lumabas si Mang Lando sa kanyang silid. Hindi siya tumingin kay Elena, hindi nagsalita. Dumaan siya sa kusina, sa bakuran, at umupo sa pamilyar na upuang bato sa ilalim ng puno. Matagal siyang nakaupo roon, makasalikop ang mga kamay, nakatingin sa malayo. Pinagmasdan siya ni Elena mula sa kusina, ang kanyang kamay ay marahang tumatambol sa mesa, na parabang kapahuminto siya yiyak. Paksapit ngabi, nakahain ang hapunan tulad ngang dating ngunit walang gumalawng kubyertos, walang nagsasalita. Tanging ang ugong ng ngalamok at ang tiktak ng orasan na parang karayom na tumutusok sa balat. Sa wakas, nagsalita si Mang Lando. Paus ang boses. Huwag na nating hayaang lumayo pa ito. Tumingala si Elena. Namumula ang nga mata ngunit matatag. Hindi ko po sinasadya, pero hindi ko rin po kayang magpanggap na walang nangyari. Dahan-dahang ipinikit ng matanda ang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Elena ang panginginig ng kanyang nga balikat, hindi dahil sa lamig kundi dahil wala na siyang lakas na labanan ang sarili. Makalipas ang 1 minuto, tumayo ito at pumasok sa silid. Naiwan si Elena mag-isa. Sa puso niya, ang mapintong dating nakasara ay bahagyang bumukas. At kapag ang isang pintong damdamin ay sumilip na, sino pa ang may sapat na lakas para isara ito magpakailanman? Mula nun, tuluyang umiwas si Mang Lando kay Elena. Laging nakahanda ang pagkain ngunit kumakain lang siya kapag nakaalis na si Elena. Ang madating maikling salita ay naging tango na lang o tingin sa kawalan. Pakiramdam ni Elena ay nabubuhay siya sa dalawang mundo. Isang panlabas na mundo na tahimik, mayos, at mahigpit, at isang panloob na mundo na magulo, malabo, at nag-alab. At ang pinakamasama,
Hindi na niya alam kung saang mundo siya nabibilang. Wala siyang mapagsabihan. Impossible. Paano niya sasabihin ang nangyari? Paano niya aaminin na sa isang gabing maulan? Siya, isang manugang, ay nagpadala sa damdamin kasama ang sariling biyenan? Sumulat ng sumulat si Elena sa kanyang talaarawan. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagdurusa, ang bawat salita ay parang dugong tumutulo sa papel. Kung may babalik lang, ang oras. Ilalok ko ang pinto. Hindi ako magdadala ng lampara sa silid niya. Hindi ako uupo ng malapit. Hindi ko hahayaang manginig ako sa tingin niya. Ngunit hindi na may babalik ang oras. At ang mas masama, hindi ako sigurado kung gusto ko itong ibalik. Kinabukasan, magang namalengke si Elena. Nagbiro ang tinder ngang isda, asawa mo'y nasa malayo, pero para kang dalagang bagong sawi sa pag-ibig. Pilit na ngumiti si Elena, ngunit kumirot ang kanyang kalooban. Alam niyang nakbago siya, hindi dahil sa pakawalan ni Jose, kundi dahil sa isang taong napakalapit ngunit palayo ng palayo. Pag-uwi niya, nakita niya si Mang Lando na nakatayo sa harap ngang altar ng yumaong asawa. Nagsindi ito ngang insenso, nakatitik sa itim at puting larawan. Mabango ang usok, ngunit hindi nito natabunan ang mahinang buntong hininga ng matanda. Patawarin mo ako. Nakatayo si Elena sa likod ng pinto, yakap ang bayong, mahigpit ang hawak. Hindi siya sigurado kung kanino ito humihingi ng tawad sa asawa nito o sa kanya. Nang gabing iyon, tumawag si Jose. Lumitaw sa screen ang muhang kanyang asawa, mas payat ngunit masaya. Mag-ingat ka diyan, kumain ka ng mabuti. Pilit na ngumiti si Elena. Opo, maayos naman po si tatay, at ang bahay natin. Pagkatapos ngang tawag, humarap si Elena sa salamin. Matagal niyang tiningnan ang sarili. Maputlang balat, malalim na mga mata, payat na balikat. Ngunit ang lalong gumimbalsa, kanya ay hindi na niya makita ang sarili bilang isang asawa, kundi isang taksil na hindi lubos, na nagsisisi. Sa salamin, may isang napakanipis na lamat, tulad ng kanyang buhay ngayon. Hindi pa ito basak, ngunit isang dampi na lang, guguho ang lahat. Ang unang nakapansin ang kakaiba ay hindi si Elena o si Mang Lando, kundi si Aling Puring, ang kanilang kapitbahay na laging dumadaan sa kanilang bakuran tuwing umaga para makigip ngang tubig sa poso. Isang umaga, kasi sikat palang araw, may napansin, si Aling Puring na kakaiba. Bukas ang bintana sa silid ni Mang Lando. Sa loop, nagtutupi ito ang kumot. Walang kakaiba, hanggang sa pumasok si Elena, dala ang isang basong tubig, suot pa ang manipis niyang pantulok. Inilapak niya ang baso sa mesa, may sinabi, at sabay silang bahagyang ngumiti. Ang ngiting iyon, sa pagitan ng isang matanda at isang dalaga, ay nagpakunotno kay Aling Puring. Wala siyang sinabi, ngunit sa isip niya, naitanim na ang unang butil ngang pagdududa. Nang gabing iyon, pumunta siya para makipagkwentuhan. Pinanut si Elena na maglikpit ng nga plato at nagtanong ng pabiro. Malayo ang asawa mo, siguro na mismo na. Ano? Tumango si Elena. Nakpatuloy si Aling Puring. Ang mga mata ipasulyap-sulyap kay Mang Lando. Mukhang makasundo kayo ng biyenan mo. Ah, ang lapit ninyo sa isa't isa. Natigilan si Mang Lando. Ang hawak niyang gulay ay nahulog sa mesa. Nagulat si Elena at mabilis na pinulot ito. Walang nang nagsalita, ngunit ang katahimikan ay siksik na parang usok. Pagkatapos nun bihira nang pumunta si Aling Puring, ngunit sa tuwing dadaan siya, sumusulyap pa rin siya sa loob ngang bahay na parang isang mangangasong naghihintay ngang biktima. At nagsimulang kumalat ang tsismis, mahina pero matalim. Si Elena, mukhang mahinhin pero hindi pala simple. Si Mang Lando, matanda na pero malakas pa rin ang dating. Walang nakakaalam kung anong nangyayari sa loob ngang bahay na yan. Narinig ni Elena ang isang piraso ngang sismis mula sa tinder ng karne sa palengke. Nagpanggap siyang hindi narinig, ngunit nanikip ang kanyang lalamunan. Nang gabing iyon, sumulat siya. Wala akong ginagawang masama, pero hindi ko mapatunayan na tama ako dahil lahat ng itinatago ko ay totoo. Walang sinabi si Mang Lando, ngunit halatang alam niya
Mas maaga na siyang nagsasara ng pinto, bihira nang lumabas, at hindi na umupo sa ilalim ng puno. Isang hapon, habang nagsasampay si Elena, lumabas ang matanda at mahinang nagsabi, "Kailangan na nating itigil ito." Tumalikot si Elena at hindi sumagot. Isang patangang unang ulan ng panahon ang biglang pumatak sa kanyang kamay. Malamig na parang isang sampal, ngunit parang isang paalala rin. Sakto namang tumunok ang telepono ni Elena, si Jose. "Nasaan ka? Hindi ka pa umuwi." Tumingin si Elena sa bakanteng bakuran at dahan-dahang sumagot, "Nasa bahay ako, pero parang wala na ako sa sarili ko." Ang sismis ay parang hangin, hindi nakikita ngunit kasing talas ng patalim. At ang lalong nagpapadelikado rito ay kapag ikinakalat ito ng pabulong at may kasamang mapanuyang ngiti. Isang mainit na tanghali, namalengke si Elena gaya ngang dati. Pagdating niya, ramdam niya agad ang kakaibang hangin. Ang mababaeng naksitsismisan ay biglang tumahimik nang lumapit siya. Ang tinder ng isda ay nagpanggap na inaayos ang paninda. Ang tindera sa kabilang pwesto ay yumuko at nagbilang ng perang hindi naman kailangang bilangin. Hindi nagtanong si Elena, hindi kumibo. Tahimik siyang namili, nakbayad, at umuwi. Ngunit sa likod niya, narinig niya ang boses ng isang babae, sinadyang hindi masyadong malakas para marinig ng malinaw, pero hindi rin mahina para hindi marinig. Ang makaroon ng kasalanan sa patay ang pinakamasama sa lahat. Umuwi si Elena, nanginginig pa rin ang makamay. Ibinaba niya ang bayong, dumiretso sa silid, at isinara ang pinto. Hindi siya umiyak, ngunit parang pinipiga ang kanyang dibdib na parang may kamay na pumipigil sa bawat hininga niya. Hapon na nang umuwi si Mang Lando. Galing siya sa simbahan, may dalang prutas at taa, gayang kanyang nakagawian buwan-buwan. Ngunit sa pagkakataong ito, may sinabi sa kanya, ang nga tao sa simbahan na pag-uwi. Niya'y hindi. Na siya kumibo. Isinabit lang niya ang damit at naupo sa silid ng matagal. Nagdala si Elena ang tubig at kumatok, hindi siya sumagot. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang nakatingin ang matanda sa larawan ng yumaong asawa, bumubulong, "Patawarin mo ako, kung sana'y buhay ka pa." Tumalikod si Elena. Naintindihan niya na ang pagkamatay ng ina ni Jose ay hindi lang naiwan ng puwang, kundi isang tahimik na paalala sa lahat ng hindi dapat mangyari. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, napanaginipan ni Elena ang kanyang biyenang hindi niya nakilala. Sa panaginip, nakatayo ito sa paanan ng kama, hindi nanunumbat, hindi galit. Umiyak lang ito, at bawat patak ng luha ay lumilihan ng tunok na paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, nilaknat si Elena. Buong umaga siyang walang malay. Nagtimpla si Mang Lando ng salabat. Nagpunas sa kanya. At inalagaan siya. Walang nagsasalita. Ngunit ang paraan ng pagbawi ng matanda sa kanyang kamay nang hawakan ito ni Elena ay parang isang saksak sa puso. "Kailangan ko pong umalis muna rito." Mahinang sabi ni Elena nang magkamalay. Hindi nagulat si Mang Lando. Tumango lang ito. "Alam ko. Kailangan ko ring lumayo. Sa lahat." Hindi sila nakatinginan ng matagal. Alam nilang kapag tinitigan nila ang isa't isa, guguho ang lahat ng natitira. Ngunit sa sandaling iyon, tumunok ang telepono. Si Jose. Malinaw ang boses niya sa speakerphone na hindi pa na-off ni Elena. "Makakawi ako ng 2 linggo. Nakabook na ang flight ko. Sa susunod na linggo, uwi na ako." Natigilan si Elena. Nanigas sa kinatatayuan si Mang Lando. Walang makapagsalita. Ang bahay ay biglang naging napakaliit para sa 3 tao. Isang sanggol na hindi pa nabubuo at isang katotohanang hindi maaring takasan magpakailanman. Umuwi si Jose isang Sabado nga hapon, habang ang papalubok na araw ay nagpipinta ng anino sa lumang bubong. Ang kalatkat ng kanyang maleta sa lupa ay umaling-awngaw, tila isang babalangang paparating na gulo. Tumakbo si Elena para salubungin siya, pilit na ngumiti at yumakap. Sinubukan niyang maging natural, ngunit ang braso niya ay hindi kasing higpit ng dati.
Ang puso niya ay kumakabok hindi sa pananabik, kundi sa takot, isang takot na parang lubid na nakabitin sa kanyang ulo, naghihintay lang ang kaunting hangin. Lumabas si Mang Lando. Nakmano si Jose at niyakap ang ama, ngunit may pag-alinlangan sa kanyang ngiti. Siguro dahil pumayat ito ng husto. O siguro dahil may kung ganong sarado sa mga mata nito, hindi tulad din ni G dati. Nagluto si Elena ng malaking salusalo para kay Jose. Puno ang mesa ng paborito niyang pakain, sinigang, paksiw, at adobo, ngunit walang gaanong kumain, mabigat ang hangin. Palutang-lutang ang mga salita. Ngumingiti si Jose, ngunit sinusuri ngang kanyang nga mata ang bawat kilos ni Elena, ang pag-alinlangan sa pakuhangang pakain, ang pag-iwas niyang tingin. Pagkatapos, tumingin siya kay Mang Lando, ang kanyang amang tahimik buong hapunan at hindi ginalaw ang baso ngalak sa harap niya. Nang gabing iyon, nang silang dalawa na lang sa silid, niyakap ni Jose si Elena at bumulong, "Miss na kita." Nakahiga si Elena sa kanyang nga bisik, naninigas ang buong katawan. "Miss na rin kita," mahina niyang sagot, ngunit hindi tugma ang boses sa kanyang nga mata. Hinalikan siya ni Jose sa no at nakatulog dahil sa pagod, ngunit si Elena ay dilat buong gabi, nakatingin sa kisame, mahigpit ang kapit sa kumot. Alam niyang tapos na ang nga araw nga tahimikan. Kinabukasan, namili si Jose. Habang naglilikpit si Elena ngang silit, nahulog niya ang kanyang maliit na talaarawan. Dali-dali niya itong pinulot, halos huminto ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa niya naitatago nang bumukas ang pinto. Mas maagang umuwi si Jose. Nakita nito ang talaarawan sa kanyang kamay. "Ano yan?" tanong nito. Nakangiti. "Itinago ito ni Elena sa likod." "Wala, mga listahan lang." Tumango si Jose, ngunit wala ng pagiging inosente sa kanyang mamata. Nang tanghalian, nagtanong siya, "Mukhang pagod ka at pumayat. May problema ba?" Nakagatlabi si Elena at yumiling. Siguro dahil lang sa panahon. Hindi na nagsalita si Jose. Ngunit nang gabing iyon, tahimik siyang lumabas para manigarilyo, kahit hindi naman siya naninigarilyo. Ang lamig ay tumago sa kanyang damit, ngunit ang pumasok sa kanyang puso ay isang masamang kutob, isang pakiramdam na nagbago, na ang bahay na ito, na ang kanyang asawa ay hindi nalubos na sa kanya. 3 araw matapos bumalik si Jose, tila normal ang lahat. Kung hindi mo papansinin, nagluluto pa rin si Elena, naglalaba, at ngumingiti sa tamang oras. Si Mang Lando ay nagbabasa pa rin sa umaga, nagdidilik sa hapon. At si Jose ay patuloy na nagmamasid sa katahimikan. Hindi siya nagtatanong, hindi nanunumbat, ngunit ang bawat pagtamang ang kanilang nga mata, ang bawat tanong ay parang pagbabalat kay Elena ng dahan-dahan. "Nasa labas ka ba noong tumawag ako? Sabi mo nasa loop ka? Medyo maalat ang ulam ngayon. Ganito ka pa rin ba magluto? Saan natutulog si tatay ngayon? Hindi na ba niya ginagamit ang dati niyang kwarto?" Sumasagot si Elena, laging maayos, ngunit tuyo ang kanyang lalamunan na parang lumulunok ng liha. Para siyang isang kuneho sa hardin, kumakain ng damo habang nakabantay sa anino ngang isang soro. Nang gabing iyon, habang nasa banyo si Elena, pumasok si Jose sa sala kung saan nakalagay ang lumang litratong pamilya. Si Jose noong bata, si Mang Lando, at ang yumaong asawa. Kinuha niya ang frame para punasan, ngunit may napansin siyang kakaiba, isang malabong marka ngang 2 daliri sa salamin, isang malaki at isang maliit. May mali. Nagsimulang alalahanin ni Jose ang nga maliliit na detalye. Ang posisyon ng unan sa kama ni Mang Lando. Ang bintana ngang silip ng ama na dating laging sarado, ngayon ay laging nakabukas ng bahagya tuwing gabi. At ang mga mata ni Elena sa tuwing nariyan si Mang Lando, hindi ito tingin ng isang anak. Nang gabing iyon, hindi natulog si Jose, nakahiga siyang nakatalikot kay Elena. Mahigpit ang hawak niya sa telepono, ngunit walang tinatawagan. Binuksan lang niya ang isang maliit na kamera na dati niyang ginagamit sa construction site. Ang kamera, kasing liit ang takip ang bote, ay nasa loop na ngayon ng kanyang maleta. Kinabukasan nang mamalengke si Elena, naiwan si Jose. Sabi niya pagod siya.
Nang mawala na ang tunok ng bisikleta, ikinabit niya ang kamera sa sulok ng aparador na nakaharap sa pasilyo papunta sa kwarto ni Elena at sa kwarto ang ama. Hindi sigurado si Jose kung ano ang hinahanap niya. Ang alam lang niya, kung hindi niya ito gagawin, mababaliw siya. Pag-uwi ni Elena, normal ang lahat. Ngunit nang dumaan siya sa kwarto ni Jose, natigilan siya. Nakabaling na sa ibang direksyon ang litrato sa mesa. Naramdaman niyang sinisimulan ng sundan ni Jose ang ngabakas at sa unang pagkakataon, isang kislap ng matinding takot ang lumitaw sa kanyang nga mata. Dahil alam ni Elena, ang huling hibla sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ay malapit ng maputol. Sa ika-4 na gabi mula nang ilagay ni Jose ang kamera, nakaupo siya sa silid, may suot na earphones, nakatutok sa screen ng telepono. Umaambon sa labas. Ang tunok ay parang walang katapusang tibok ng isang pusong naghihintay ngang pag-amin. Malabo ang kuha ngang kamera, ngunit mas malinaw kaysa sa anumang salita. Sa mali na frame, binuksan ni Mang Lando ang pinto at lumabas. Lumabas din si Elena mula sa kabilang silid, may dalang isang baso ngang maligamgam na tubig, isang napakaikling sandali, ngunit malinaw. Ipinatong ni Mang Lando ang kamay sa balikat ni Elena habang dumadaan. Huminto si Elena at lumingon, naktama ang kanilang nga mata. Walang salita, walang anumang kilos na lumagpas sa limitasyon, ngunit ang kanilang matingin ay tumawid na sa lahat ng hangganan ng moralidad. Itinigil ni Jose ang video, parang dinadaganan ang kanyang dibdib. Walang matibay na ebidensya, walang malinaw, ngunit sinasabingang kanyang kutob na may nangyari sa pagitan nilang dalawa at hindi iyon normal sa isang pamilya. Kinabukasan, walang sinabi si Jose, ngunit nagbago siya, bihira na siyang ngumiti. Mas matagal na siyang umupo sa tabi ni Elena, ang kanyang nga mata ay hindi na malambing kundi mapanuri. Sa tuwing magsasalin ng tubig si Elena, kukuha ng kanin o dadaan sa pinto, lahat ay tinitandaan ni Jose. Bawat hakbang, bawat hininga. Pakiramdam ni Elena ay nakikita siya, hinuhubaran, sinusuri, nabubuhay siyang parang isang aninong nanginginig, naghihintay na mabunyag. Napansin ito ni Mang Lando. Isang hapon, habang nakakapasila ni Jose, hindi siya direktang tumingin at nagtanong, "Anak, may gusto ka bang itanong sa akin?" Matagal siyang tiningnan ni Jose. Gusto niyang itanong lahat. "Ano ang ginawa ninyo, Tay? Alam ninyo ba kung gaano siya nagbago? Ang batang nasa sinapupunan niya ba? Ay." Ngunit lahat ay bumara sa kanyang lalamunan. Sa halip, isang tuyo at malamig na pangungusap ang lumabas. "Sa tingin ko, naging sobrang malapit kayo ni Elena." Hindi tumanggi si Mang Lando, hindi kumibo. Yumuko lang siya at naksalin pa ang kape, bahagyang nanginginig ang kamay. May mga bagay na hindi dapat nagiging malapit. Dahan-dahan niyang sinabi. "Pero kung nandito ka, siguro hindi ito nangyari." Tumayo si Jose at tumalis. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na masyado nang malapit ang katotohanan. Takot na hindi niya kayang buhatin ang matitira kung bubuksan niya ang lahat. Nang gabing iyon, nagsusuka si Elena sa banyo. Narinig ni Jose ngunit hindi siya pumasok. Nakatayo lang siya sa labas. Mahigpit ang hawak. Nakasandal sa pader. Umiikot ang kanyang isip. Isang ideya ang sumagi, nakakabaliw ngunit malinaw. Kung buntis siya, sigurado bang akin ang batang iyan? Walang sinabihan si Jose, hindi si Elena, hindi si Mang Lando. Ngunit kinabukasan, habang tulog pa si Elena, dahan-dahan siyang lumabas ng silid at pumunta sa suklay ni Elena sa banyo. Kumuha siya ng 3 mahahabang buhok, maingat na binalot sa papel, at itinago sa loop ng kanyang bulsa. Hindi siya umiyak, hindi nanginginig. Tanging ang nakakatakot na katahimikan ng isang taong nakatayo sa bingit ng bangin sa isang panig ay ang katotohanan. Sa kabilang panig ay isang madilim na kawalan. Maagang bumiyahe si Jose papuntang siyudad. Pumunta siya sa isang pribadong testing center kung saan hindi kailangan ng totoong pangalan. Ibinigay niya ang sampling buhok, sinagutan ang form, pagsusuri ang relasyon sa dugo sa pagitan ng ama at ng sanggol sa sinapupunan. Tiningnan siya ng doktor, akmang magtatanong, ngunit umiling siya,
Hindi na kailangan ng paliwanag, resulta lang ang kailangan ko. Pagbalik niya, tanghali na. Nakaupo si Elena sa labas, minamasahe ang maitim ang ilalim ng mata. Tumingala siya at nakita ang asawa, ngunit hindi na maabot ng kanyang mga mata ang lalaki. May bagong distansya sa pagitan nila, hindi nakikita ngunit matalim. Hindi siya niyakap ni Jose, hindi kinumusta. Isang pangungusap lang ang sinabi niya. Pagod ako, huwag mo akong gisingin. Tumango si Elena, ngunit tumulo ang luha ng tumalikot na si Jose. Hindi na niya alam kung nasaan siya sa bahay ba ng kanyang asawa o sa bingit ng paguho. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot, ang parusa o ang pagpapatawad. Gabi na. Lumabas si Mang Lando sa hardin. Sumunod si Elena. May gusto siyang sabihin kahit ano, ngunit bumara sa kanyang lalamunan. Hindi lumingon ang matanda, sinabi lang nito, sabihin mo na sa kanya bago pa lumala ang lahat. Bumulong si Elena na parang wala sa sarili, natatakot po ako. Tumingala ang matanda, paos ang boses. Ako rin ay natatakot, pero darating ang panahon na hindi na tayo may liligtas ng takot. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Elena na nakatayo siya sa gitna ng nasusuno na bahay. Ang malitratong pamilya ay nagiging abo, ang mapinto ay bumabaksak. At si Jose ay nakatayo sa dulong pasilyo. Ang mga mata ay nagaalap na parang apoy. Tinawag niya ito ngunit walang boses na lumabas. Sa tabi niya, nakaluhot si Mang Lando. Yakap ang kanyang lumalaking tiyan. May dugong dumadaloy sa pagitan ng kanyang mabinti, isang sugat ng tadhana. Nagising siya. Basang-basang ang pawis. Sa labas, nakaupo si Jose sa beranda. Isang kamay ay may hawak na sigarilong hindi pa ubos. Ang isa ay may hawak na nakatuping papel. Ang resulta ng test ay darating sa loob ng 3 araw. At mula ngayon hanggang dun, bawat minutong lumilipas ay isang parusa. Lumipas ang 3 araw na parang isang mahinang laknat. Tuwing umaga, nagigising si Elena na hindi alam kung para saan pa siya nabubuhay, para ba sa anak na hindi pa isinisilang, sa asawa, o sa isang bagay na hindi niya magawang pangalanan. Si Mang Lando ay nanatiling kalmado, mas lalong naging tahimik. Sa tuwing tinitignan siya ni Elena, nakikita niya sa mga mata nito ang isang sakit na kasing lalim ng bangin, isang paghahanda na parabang naghihintay siya nga hatol. Nang hapong iyon, nakatanggap ng tawag si Jose. Wala siyang sinabi kahit kanino, na bihis lang, kinuha ang sasakyan, at tahimik na umalis. Pinanot siya ni Elena mula sa bintana, nangingini ang buong katawan. Hindi siya nagtanong dahil alam niya ang sagot. Bumalik si Jose nang mag-agaw na ang dilim. Pira-piraso ang liwanag sa bakuran, ngunit sa kanyang mamata, ang mundo ay madilim na. Hawak niya ang isang puting sobre na walang pangalan, tanging isang pulang selyo at isang pirasong papel sa loop. Binuksan niya ito, binasa ng isang beses, at itinupi. Hindi siya sumigaw, hindi nakwala, hindi nagtanong. Umupo lang siya, nakatingin sa hardin. Kinuyom ang papel hanggang sa malukot. Lumapit si Elena, tumayo sa likod niya. Alam mo na, hindi ba? Hindi lumingon si Jose, ang boses niya ay mabigat. Oh. Humikbi si Elena, na parang naubusan ng hangin. Hindi ko sinasadya. Tumawa si Jose, isang tawang mas masakit pa sa siga. Hindi sinasadya? Alam mo ba noong nakbook akong flight pauwi, gaano ko inaasam na mayakap ang batang iyan? Ikaw, gustong magsalita ni Elena ngunit isang salita lang ang lumabas? Ako. Inisip ko na kaya kitang patawarin, sabi ni Jose, walang emosyon. Kung isang saglit na damdamin lang, isang tingin, isang paktibok. Pero ito, tumayo siya at ibinigay ang papel kay Elena. Binasa ni Elena, nanlalabo ang mamata. Kinukumpirma ngang DNA test ang relasyon ng pagiging ama sa pagitan ni Mang Lando at ng sanggol. Ang papel ay naging isang patalim na pumutol sa huling hiblang na kaugnay sa kanilang tatlo. Pumasok si Jose sa silid para mag-impake. Tumakbo si Elena at hinawakan ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Hindi ko alam.
Hindi siya tiningnan ni Jose. Ang alam ko lang, hindi ako makahinga rito. Pakiusap, pakinggan mo ako. Isang taon na kitang pinakikinggan. Lumingon si Jose, namumula ang mamata. Ngayon, hayaan mo naman akong manahimik. Kinalatkat niya ang maleta palabas. Sa labas, naghihintay si Mang Lando, walang imik. Huminto si Jose at tiningnan ang ama. Nagtakpo ang mga matang dalawang lalaki, isang bata at isang matanda, na parang dalawang martilyong pumukpok sa isang pakong tadhana. Pinatay ninyo ang pamilyang ito, tay, mahinang sabi ni Jose, pero hindi ako sigurado kung sino ang pinakakawawa sa ating tatlo, naglakat siya palayo. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakita ni Elena si Mang Lando na napaluhod, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa pagyuko ang isang taong nawalan ng lahat at hindi na ito may babalik kailanman. Nagising si Elena mula sa isang magulong tulog, mabigat ang ulo, tuyo ang lalamunan, at namamaga ang mata. Ang bahay ay sobrang tahimik na naririnig niya ang tikta ng orasan, bawat tunok ay parang patalim na humihiwa sa nawalang panahon. Talagang umalis na si Jose. Ang kabilang bahaging kama ay bakante, wala ang amoy niya. Wala ang pamilyar na tunog ang kanyang hininga. Tanging isang malamig na unan at mga alaala na naging bato na ang natira. Lumabas si Elenang silit. Nakayapak at magulo ang buhok. Dinaanan niya ang pasilyo kung saan dati siyang naghahatid ng pagkain kay Mang Lando. Ngayon, bawat baldosa ay parang paalala ng bawat pagdampi ng kamay, bawat gabing maulan, bawat tingin na hindi dapat nangyari. Tumayo siya sa harap ng pinto ni Mang Lando at kumatok. Walang sumagot, tinulak niya ang pinto at pumasok. Nakaupo ang matanda sa harap ng altar ng yumaong asawa. Patay na ang lampara, tanging ang usok ngang insenso ang natitira. Sa mesa, isang sulat ang nakalagay sa tabi ngang litrato. Lumapit si Elena at nagulat. Titulong ang lupa, lahat ng ari-arian ng matanda, ay tinipon niya sa harap ng larawan. Ang sulat ay walang sobre, ilang linya lang ang nakasulat. Patawarin mo ako. Hindi lang ikaw ang tinaksil ko, kundi pati si Jose. Huli na para bumawi, pero sana sa susunod na buhay. Maging karapat-dapat ako sa pagmamahal, hindi isang taong itinago ang pag-ibig na parang isang kasalanan. Napaluhod si Elena. Kinuha niya ang sulat, bumuhos ang luha, hindi lang para sa matanda kundi para sa sarili. Naintindihan niya na sa gitna ng kalungkutan at pagnanasa, kumapit siya sa maling anino at ngayon ang natira ay ang kabayaran ng katotohanan. Nang gabing iyon, madilim ang buong bahay. Hindi nagsindingang ilaw si Elena. Nakaupo siya sa gitna ng sala. Yakap ang tiyan. Sumipa ng bahagya ang sanggol. Ipinatong niya ang kamay sa tiyan. Nanginginig ang boses. Anak, isinilang ka mula sa pagkakamali, pero hindi ko hahayaang lumaki ka sa pagsisisi. Kahit lahat sila ay tumalikot, hindi kita iwan. Sa labas, nakaupo si Mang Lando sa beranda, nakatingin sa madilim na kawalan. Hindi siya uminom ng gamot, hindi kumain. Nakaupo lang siya ron na parang naghihintay ng hatol mula sa langit. Umihip ang hangin, nagsimulang umambon. At nang gabing iyon, walang natulog, walang nagsalita. Tanging isang makapal na katahimikan, kasing bigat ngang isang kabaong na naglilibing sa kanila ng buhay. Isang linggo matapos umalis si Jose, kumalat ang tsismis na parang apoy. Nagsimula sa mga bulungan sa palengke. Sumunod ang mga lalaking nag-inuman sa hapon. Sa huli, nakarating ito sa kapatid na babae ni Jose na nakatira sa siyudad. Umuwi ito agad ng gabing iyon, walang pasabi. Huminto ang sasakyan sa harap ng kanilang bahay alas 4 ng madaling araw. Nang buksan ni Elena ang pinto, nakita niya ang isang payat na babae na may mga matang na apoy, nanigas siya sa kinatatayuan. May mukha ka pa palang magbukas ang pinto, nakngingit-ningit na sabi nito, "Ate, pasensya na po. Huwag mo akong tawaging ate.
Siguro kaya mo nagawa ang kababuyang ito dahil patay na ang nanay ninyo. Lumuhod si Elena, wala nang luhang tumutulo. Naubos na ito. Hindi pumasok ang hipak niya. Tumayo lang ito sa labas at inilabas ang mapapel. Kopya ang DNA test na ipinadala ni Jose. Hindi ko alam anong gayuma ang ginamit mo sa matandang yan. Pero ang batang yan ay isang kahihiyan. Nakatayo si Mang Lando sa likod niyang pinto. Hindi magawang lumabas. Narinig niya ang lahat. Lumingon ang hipak niya at sumigaw. Lumabas ka diyan. Ano? Pipi ka? Hayaan mong tanungin kita. Tao ka pa ba? Hindi sumagot si Mang Lando, hindi rin umiyak. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto na parang ikinukulong ang sarili sa isang saldang siya mismo ang gumawa. Mula nun, naksidatingan ang nga kamag-anak. Bawat isa ay may dalang opinyon, payo, at mapanghusgang tingin. May nagsabing ipalaglag ang bata. May nakmungkahing ibenta ang bahay at ipasok si Mang Lando sa home for the aged. May gustong isumbong sila sa pulis dahil sa relasyong mahalay. Nakaupo si Elena sa gitna ng bahay. Nakapatong ang mga kamay sa tiyan, walang imik. Pinapatay siya ang lipunan, hindi sa pamamagitan ng patalim, kundi sa mga tinging parang itak. Hindi na siya makapamalengke. Ayaw na siyang pagbilhan sa tindahan. Binabato nga bata ang kanilang bahay, sumisigaw ngang anak ng taksil. Nang gabing iyon, kinuha ni Mang Lando ang kanyang iPhone at inilagay sa harap ngang pinto ni Elena kasama ang isang maliit na papel. Umalis ka na, hindi kita kayang protektahan, pero gusto kong maprotektahan mo ang anak mo. Binasa ito ni Elena at nanatiling nakaupo hanggang umaga. Pagsikat ng araw, nakimpake siya. Hindi niya tiningnan si Mang Lando, hindi nakpaalam. Mag-isa siyang lumabas ng bahay, malaki ang tiyan. Ang tarangkahang dati nakpasok sa kanya sa bagong buhay, ngayon ay ang tarangkahang naktulak sa kanya sa bangin. Nakita siya ni Aling Puring at bumulong. Saan pa siya pupunta para takasan ang kahihiyan? Narinig ito ni Elena, ngunit hindi siya lumingon. Dahil ngayon, ang kahihiyan ay hindi na kasing sakit ng paraan kung paanong ang taong dati niyang tinawag na pamilya ay sumaksak sa kanya gamit ang kanilang salita. Umupa si Elena ng isang maliit na kwarto sa bayan, mga 50 kilometro mula sa kanila, kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ang silid ay maliit, nagbabalat ang pintura, at may isang banyo para sa lahat. Ngunit dito, walang mapanghusgang mamata. Ginamit niya ng matipid ang perang iniwan ni Mang Lando, nagtiis sa instant noodles at murang gatas, at nahanap ng trabaho sa isang karinderya. Ang may-ari, isang babaeng nasa 40, ay tiningnan ang kanyang tiyan, napabuntong hininga, ngunit tinanggap pa rin siya. Basta kaya mong magtrabaho, tatanggapin kita. Wala akong itatanong. Sa araw, nagtatrabaho siya. Sa gabi, nagsusulat sa kanyang tala-arawan. Ang masalitang dati tungkol sa isang lihim ng pag-ibig, ngayon ay mapaalala sa sarili para hindi mabali. Sumusulat siya para sa sarili, para sa anak sa kanyang sinapupunan, at para sa lalaking iniwan, siya sa gitna ngang nag-usig na karamihan. Anak, hindi ko alam kung ako ba ay biktima o may kasalanan. Pero kung wala nang natira para sa akin sa mundong ito, nandiyan ka pa rin. Lumalaki ang sanggol, sumasakit ang likod ni Elena, namamaga ang kanyang paa. Minsan, habang naghahain ng pagkain, nahilo siya at napaluhot, inalalayan siyang may-ari at sinabihang magpatingin, ngunit umiling lang si Elena. Ang toto, wala siyang health insurance, walang madokumento, at takot pumunta sa ospital. Nabubuhay siyang parang isang anino. Isang gabi, habang pawi, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. Nanigas ang kanyang tiyan, pilit siyang naglakad. Yakap ang tiyan, hindi magawang sumigaw. Walang pumansin sa kanya. Pagdating niya sa kwarto, bumagsak siya sa sahig, umiyak. Anak, huwag mo akong iwan. Isang matandang kapitbahay ang nakarinig, sinira ang pinto, at tumawag ng ambulansya. Dinala si Elena sa health center at isang bagay lang ang narinig niya mula sa doktor bago mawalan ng malay. Nanganganib na makunan, kung hindi may liligtas, parehong mawawala.
Nagising si Elena matapos ang 7 oras. Sabing doktor, lampas na siya sa panganib ngunit kailangan ngang lubos na pahinga. Hindi nagtanong si Elena tungkol sa bayarin. Alam niyang bukas, wala na siyang pera, trabaho, o tirahan. Ngunit nang dalhan siyang nars ng lugaw, nakita niya sa tabi niya si Mang Lando, nakaupo ito roon, malalim ang nga mata, hindi ahit, at luma ang damit. Ngunit ang nga mata niya ay mata ng isang ama. Wala na ang pagnanasa, tanging pagsisisi at pagmamahal. Umiyak si Elena. Tay, paano ninyo ako nahanap? Hindi siya sumagot. Kinuha lang niya mula sa bulsa ang isang pares ng puting medyas ng sanggol at inilagay sa kamay ni Elena. Hindi mo kailangang patawarin ako, sabi nito. Kailangan mo lang alagaan ang apo ko. 3 araw matapos makalabas, nang hihina pa rin si Elena. Umupa si Mang Lando ng mas maliit na kwarto malapit sa ospital para maalagaan siya. Nagluto ito ang lugaw, nagtimplang ang gatas, naglaban na parang isang amang nag-alaga ng anak, walang paliwanag, walang pagtatamangang tingin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na pagtatago, kundi ang tanging bagay na pumipigil sa kanila na lalong masira. Minsan, nagtanong si Elena, Tay, gusto niyo bang mabuhay ang batang ito? Sumagot ito ng walang pag-alinlangan. Hindi, pero gusto kong mabuhay ang kaluluwa ng isang tao. Tumango siya. Huli na ang lahat para samga sagot. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Bumalik si Jose sa probinsya matapos ang 1 linggo. Wala na ang galit. Tahimik siyang nakipakita sa isang abogado para sa 2 bagay. Pwede ba niyang hilingin ang solo custody sa bata? At pwede ba niyang kasuhan si Mang Lando? Ang sagot ay o. Pero komplikado. Dahil si Elena ay nasa tamang edad at may paksang-ayon, nagpasya pa rin si Jose na ituloy. Kailangan niyang harapin si Elena. Pagbaba ni Jose sa sasakyan, palubok na ang araw. Nagtanong-tanong siya hanggang sa may isang tindera ng mami ang tumango nang ipakita niya ang litrato ni Elena. Ah, yung buntis. Dun sa kwarto sa dulo. Pero may kasama siyang matanda ngayon. Naglakad si Jose papunta sa pinto. Kumatok siya. Walang sumagot. Kumatok ulit. Nang akmang alis na siya, bahagyang bumukas ang pinto. Nandun si Elena, mas payat, malaki ang tiyan. Sa likod niya ay si Mang Lando. Nakatinginan si Josie at Elena. Muling nagsama ang tatlo, ngunit hindi na bilang pamilya, kundi 3 basak na piraso. Anong kailangan mo? Tanong ni Elena. Kumuha si Jose ng isang dokumento mula sa bulsa. Hindi ko kayo idedemanda. Pero ako ang mag-alaga sa bata. Natigilan si Elena. Ihihiwalay mo siya sa akin. Tumango si Jose. Pakiusap. Ako na lang ang mag-alaga sa kanya. Sumingit si Mang Lando. Jose. Anak. Hindi ko hahayaang gawin mo yan. Lumingon si Jose. Wala na kayong karapatan, Tay. Tinuruan ninyo akong maging tao, pero kayo mismo ang yumapa sa moralidad. Yumuko si Mang Lando. Niyakap ni Elena ang tiyan. Umalis ka na. Wala akong pipirmahan. Kung ganun, sa korte tayo makita. Tumalikot si Jose. Sumara ang pinto sa likod niya. Mabigat na parang bato. Napopo si Elena sa sahig. Ang buhay na ito, isisilang ba sa isang pamilya o sa isang hatol? 2 linggo matapos ang pag-usap, nakatanggap si Elena nga sulat mula sa korte. Isang patawag para sa pagdinig tungkol sa kustody ng bata. Si Jose ang nagsampa, si Elena ang isinasakdal. Nanginginig niyang hinawakan ang papel. Hindi pa naisisilang ang sanggol, pero ang tadhana nito at niya ay isasalang na. Wala akong abogado. Bulong ni Elena. Narinig ito ni Mang Lando at nanahimik buong araw. Nang gabi, bumili siyang balpen at nagsulat ng isang dokumento. Kinabukasan, personal siyang pumunta sa isang libreng legal aid office. Iniwan niya ang sulat. Ako, si Rolando Manuel, ang amang ng batang isisilang. Inaako ko ang lahat ng responsibilidad.
Ibibigay ko ang lahat ng aking ari-arian at tatanggapin ang anumang parusa, huwag lang sanang ilayo ang bata sa kanyang ina. Tiningnan siyang batang abogado. Inaamin ninyo po ang krimen ng incest? Tumango si Mang Lando. Matanda na ako. Kung sa buong buhay ko ay hindi ko kayang aminin ang kasalanan ko, para na rin akong patay. Alam niyo po ba na maari kayong makulong dito? Ngumiti ang matanda. Hindi ko na kailangan ng mahabang buhay. Kailangan kong gawin ang tama, kahit isang beses lang. Nalaman ni Elena ang nangyari. Binasa niya ang sulat at napaupo. Baliw na kayo. Tay. Umiling ang matanda. Gusto ko lang bumawi, hindi para mapatawad, kundi para manatili sa iyo ang anak mo. Matagal siyang tahimik. Nang gumabi, bigla niyang niyakap ang matanda. Ang unang yakap matapos ang lahat. Hindi ninyo kailangang iligtas ako ng ganito, sabi niya habang humihikbi. Huwag niyo lang po akong iwan ulit. Isang linggo pagkatapos, nagsimulang maklabor si Elena, mas maagang ang 2 linggo, malakas ang ulan, nalate ang ambulansya. Dinala siya sa delivery room na may mababang presyon ng dugo, sabi ng doktor, kailangan ng oprahan. Habang nawawalan ng malay si Elena, ipinatong niya ang kamay sa tiyan. Anak, huwag mo akong iwan. Sa labas, pumirma si Mang Lando, at naupo siya ron, nakayuko na parang nagdarasal. Kung may susunod na buhay, sana'y huwag na akong magmahal ng mali, bulong niya. Tumagal ng 2 oras ang operasyon. Pagod na pagod si Elena, ngunit umiyak ang sanggol. Isang maliit na iyak na lumakas, na parang tunong ang kaligtasan sa isang mundong puno ng pahuhusga. Isang malusok na babae. Dinala si Elena palabas, bahagyang iminulat ang mga mata. Nasaan ang anak ko? Inilapit ng nurse ang sanggol sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Elena. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon, mayayakap niya ang isang nilalang na walang kasalanan. Isinilang mula sa kasalanan. Ang pagdinig ay, ginanap isang umaga ngang taglagas, malamig ang hangin, maliit at luma ang silit ng korte. Sa isang upuan, mag-isang nakaupo si Jose, nakasuot ng kulay abong Amerikana. Pumasok si Elena, karga ang kanyang anak na babay, nakasuot ng simpleng damit. Maputla ang kanyang muha, ngunit may kakaibang kislap ang kanyang nga mata. Sa tabi niya ay si Mang Lando, nakaputing polo na medyo lumana, binuksan ng hukom ang sesyon. Inilahat ng abogado ni Jose ang madahilan. Hindi raw stable ang pag-isip ni Elena, wala siyang kakayahang maalaga, at ang pinakamahalaga, ang bata ay produkto ng isang immoral na relasyon. Nakbulungan ang mga tao. Tumayo ang abogado ni Elena. Ang kalagayan po ni Ginang Elena, bagamat kakaiba, ay hindi sapat na dahilan para alisin sa kanya ang karapatang maging ina. Ang anumang kasalanan ay inako na ni G. Manuel. Hiningi ngorte ang kanilang pahayag. Tumayo si Jose. Hindi siya karapat-dapat maging ina. Hindi man ako ang ama. Mabibigyan ko siyang normal na buhay. Walang bahid ng kahihiyan. Hinikpitan ni Elena ang yakap sa anak. Gusto mo siyang kunin para burahin ang isang mansa sa puso mo. Paano naman ako? 9 na buwan ko siyang dinala, handang mamatay para sa kanya. Ang mansang iyan, kasama ka rin sa paglihan niyan, dahil sa pagliban mo, sa panlalamig mo. Tumahimik ang lahat. Tumayo si Mang Lando, paus ang boses. Ako po ang may pinakamalaking kasalanan. Huwag ninyong kunin ang huling natitira sa kanya. Nagreches ang korte. Sa labas, nakaupo si Elena. Nakatayo si Jose sa malayo, matagal siyang tiningnan. May nabasak sa kanyang mamata, wala na ang galit, tanging isang malalim na panghihinayang. Nang basahin ng hukom ang desisyon, lahat ay nag-abang. Ipinakakalob ng korteng ito ang buong karapatan sa pag-alaga ng bata kay Ginang Elena. May karapatan si G. Jose na dalawin ang bata. Walang sapat na basehan para alisin ang karapatan ng ina. Humagulgol si Elena, nanginginig na parang isang taong nailigtas ang huling pirasong kanyang basak na puso. Walang sinabi si Jose. Lumabas siyang korte, nahulog ang mga papeles sa sahig.
Napaupo si Mang Lando, huminga ng malalim na parang hinayaan na niyang mamatay ang sarili para mabuhay ang nga natitira. 3 buwan pagkatapos ngang paglilitis, lumipat si Elena sa isang maliit na bahay sa isang liblib na lugar, malayo sa mga mapanghusgang dila. Binili ito ni Mang Lando mula sa huling ari-arian na kanyang ibinenta, nakapangalan kay Elena. Hindi na siya sumama, nagpadala lang siyang isang sulat kasama ang isang lumang kahon. Umalis na ako, anak, hindi para tumakas, kundi para mabuhay ka nang hindi na lumingon pa. Nasa kahon ang malumang tula na isinulat ko. Kung mayroon diyang karapat dapat itago, itago mo. Kung gusto mong kalimutan, sunugin mo. Anak, patawarin mo ako kung hindi mo kaya. Pero huwag mong kalimutang patawarin ang iyong sarili. Sa isang buhay, kung minsan ka lang umibig kahit mali, mas nabuhay ka kaysa sa libu-libong dumaan sa mundo na hindi man lang nakaramdam. Ang iyong ama, Rolando. Binasa ni Elena ang sulat sa gabi. Sa labas, umihip ang hangin. Hindi siya umiyak, inilapit lang niya ang sulat sa kanyang dibdib. Kinabukasan, pumunta si Elena sa munisipyo para ipaayos ang birth certificate ng anak. Pangalan ng ama, Blanco. Pangalan ng anak, Paz. Pinili niya ang pangalang iyon dahil sa kabilang ng lahat, kapayapaan ang tanging nais niya para sa anak. Hindi na bumalik si Jose. Nagpadala siyang regalo para sa unang kaarawan ng bata, isang manikang gansilyo na siya mismo ang gumawa. Walang sulat, isang cut lang na may nakasulat. Lagi akong nasa malapit, kahit hindi nabanggitin ni nanay ang pangalan ni tatay. Binasa ito ni Elena at itinago. Wala ng galit. At balang araw, kapag malaki na ang anak niya, ikukwento niya ang lahat na hindi man siya isinilang sa isang masayang pagsasama. Inilaban naman siyang dugo at luha na ang kanyang lolo ay nakamali, ngunit sinubukang itama ito gamit ang lahat ng natitira sa kanya. At ang kanyang ina ay isang babaeng naligaw ngunit natakpuan ang daan palabas sa dilim gamit ang sariling nga kamay. Makalipas ang isang taon, sa puntot ni Mang Lando, dinala ni Elena ang anak at nag-alayning puting bulaklak. Matagal siyang naupo, nakwento tungkol sa isang taong nakamali ng malaki, ngunit minsan ding nakmahal ng toto. Umihip ang hangin, bughaw ang langit, at sa puso ni Elena, sa unang pagkakataon, wala nang bigat ngang kasalanan. Tanging buhay na lang ang natitira. Ang kwento ni na Elena, Mang Lando, at Jose ay hindi lang isang trahedya ng pamilya. Ito ay salamin ng maraming buhay kung saan ang hangganan ng pag-ibig, kasalanan, at moralidad ay napakanipis. Maaring magmahal tayong maling tao sa maling panahon, ngunit kung may lakas tayong harapin ito at itama, kahit gaano kadilim ang nakaraan, hindi nito kayang igapos ang kinabukasan magpakailanman. Sa kwentong ito, walang lubos na inosente, ngunit wala ring lubos na hindi karapat-dapat magpatuloy. Ang batang isinilang ay hindi para pasanin ang kasalanan, kundi para ipalalasam nga matatanda na ang buhay ay laging karapat-dapat salubungin. Ang tunay na pagmamahal ay kayang lampasan ang pinakamabigat na hatol ng lipunan. At ang pagpapatawad minsan ay hindi para sa iba, kundi para gumaan ang sarili nating dalahin. Dahil sa huli, sino nga ba sa atin ang hindi pa nakakamali?